Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang upang tayo maging karapat-dapat nagmanap sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayang masadlak sa ligalig. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit, sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinili niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginagawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulong ang mga maharlika. At pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai, at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti, at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong apoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo, at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit ang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat
at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon inamasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginoon magalak ang masunurin matapat. Espiritu ng Diyos anak, ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Manaming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi, ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbati po ng isang mapagpala at mabiyayang umaga sa ating lahat. Nalutigit ho ang pagbati sa ating mga kababayan na malalayo sa kanilang mga pamilya, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Po kayong mangamba, po kayong matakot. Kasama po ninyo ang ating Panginoon Diyos at patuloy po namin kayong pinagdarasal sa aming mga panalangin. Kaya naman ho mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay tungkol sa panalangin.
Ang tanong po ay, bakit ka nagdadasal? Bakit kailangan po magdasal ay alam na naman ng Diyos ang iyong hihilingin? Kaya nga't sabi dito sa Ebanghelyo, alam na ninyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Eh bakit luluhod pa tayo? Bakit magdadasal pa tayo? Sapagkat ang pananalangin ay hindi lamang ho paghingi. Bakit tayo nagdadasal? Sapagkat sa pananalangin, ito'y ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. The more na tayo'y nagdadasal, the more na tayo'y lumalapit sa Diyos. May kasabihan nga ho sa wikang Ingles, the deeper the communication, the deeper the relationship. Kapag maganda, malimit ang komunikasyon, nagiging maganda rin ang ugnayan. Yan ay nangyayari din sa isang ordinaryong relasyon. Ikaw man ay mag-asawa, ikaw man ay mag-boyfriend, mag-girlfriend, bilang ama sa iyong mga anak, kung wala hong komunikasyon, hindi ho tumitibay ang isang relasyon. Kaya nga po ang panalangin ito rin ang magbibigay sa atin ng daan para lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya ho tayo nagdadasal, hindi lamang sa kadahilan ng tayo ay may pangangailangan. Paano ka magdasal? Gaano ka kalimit magdasal? Ano ba ang effective na prayer? Siguro ng iba may mga kanya-kanyang ritual. May kanya-kanyang mga salita. May kanya-kanyang paniniwala. Merong maraming magdasal o mahabang magdasal. Meron namang maikling magdasal. Pwedeng spontaneous. Pwede namang mental. Pwedeng nakaupo. Pwedeng nakaluhod. Pwedeng nakahiga. Ano nga ba ang isang epektibong pamaraan ng pananalangin? Well, unang tigito sa lahat ay hindi naman ho ang posisyon kung hindi ang disposisyon ng atin hong puso. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon Jesus dito sa ating Ebanghelyo, kung kayo mananalangin, huwag ninyong gagamitin ang napakaraming salita gaya ng mga hintil. Ay meron nga hong isang obispo ay bumisita ho sa isang parokya. At ang obispong ito ay mag-i-stay overnight. Ngayon, sa isang palang parokyang ito, ay walang guest room. Di naisipan ng obispo o naisipan ng parish priest ay siya, bishop, total ay double deck naman ho ang aking higaan, ay pwedeng tayo dito na matulog sa isang kwarto. Ngayon, itong parish priest, naisip niya, naku, ay kasama kong obispo, ay kailangan niyang makita kong nagdadasal. Ay gayon din naman pala ang isip ng obispo. At ang sabi niya, naku, ay kasama ko itong parish priest na ito, ay kailangan kong magdasal. Ang isip ng parish priest, hindi siya tatayo hanggat hindi rin natayo ang obispo sa pagdadasal. Ang isip din mo ng obispo, hindi rin siya tatayo hanggat hindi natayo ang parish priest. Kaya ang nangyari, inabot na ng umaga, hindi na nakatulog ang dalawa. Mahaba man ho yan, may kliman ho yung pananalangin, kung yan man ho ay nasa puso, ay diringgin ho ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman ho, may modelo, may ibinigay na panalangin ng ating Panginoong Yesus na siya mismo
ay nagdasal nito na siya mismong nagbigay sa atin. Napakaganda. The Lord's Prayer, the Our Father. Napakaganda ng components ng kada mga panalangin ho dito. Sa una pa lamang, binanggit na ho niya, Ama naming nasa langit ka. Ama namin. Hindi ho sinabi ditong Ama ko. Kung hindi, sapagkat ang Our Father, ito ho ay communal prayer. Father, Abba, na nangangahulugan ho ng personal relationship natin sa Diyos Ama. Kaya nga't kung titingnan ho natin, ito'y hindi lamang ho privilege natin, kung hindi ito'y biyaya na mismong galing sa Diyos nung tayo ho'y bininyagan. Nung tayo'y bininyagan, nagkaroon ho tayo ng karapatang tawagin din ang Diyos Ama ni Kristo na Diyos Ama na rin po natin. Hindi ho makasarili ang dasal na ito sapagkat Ama namin. Sa mga bandang huli ho, halos nandun ho mga tinatawag na mga kahilingan, material needs. Bigyan mo kami ng kakanin namin araw-araw. At yung iba ho'y dinadagdagan pa. Samahan nyo na rin ang masarap na pang-ulam. Pero hindi naman yung kakanin ay nasabing kanin lamang kung hindi yung mga pangailangan natin. Hindi pang isang linggo, kung hindi araw-araw. At ito po ho yung spiritual need natin. Anong sabi dito? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Kaya kung tayo magdadasal ho ng Ama namin at hindi pa ho natin kaya magpatawad, aba, pag ho dumating sa part na yon, ay kayo ho muna'y mag-pause. At saka ho ninyo dasalin yung huling part ng Ama namin. Bakit? Sapagkat hindi pa ho natin kayang magpatawad. Napakaganda. Hindi lamang napakaganda ng panalangin ito, sapagkat hindi lamang ito basta ibinigay ni Jesus para sa ating lahat, sapagkat ito'y isinabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang bawat Katoliko na nagdadasal ng Ama namin ay hindi lamang binibigkas sa kanyang mga salita, sa kanyang mga ritual, sa kanyang paniniwala, kung hindi ito rin ay isinasabuhay. Paano ba tayo magdasal? Ilang beses ba tayo magdasal? Ang sagot, pamalagian. Sapagkat ang ating pananalangin, ito ang magbibigay sa atin ng malalim na ugnayan ng Diyos at ng tao. Meron nga hong panghuli ay, well, di naman natin pwedeng sabihin na ang mga panalangin minsan ay hindi ho tayo marunong magdasal. Hindi, actually, marunong ho tayo magdasal. Sapagkat pwede naman ho yung spontaneous kung anong masabi natin. Minsan yung ating mga daing sinasabi natin sa Diyos. Minsan natin mga suliranin, sa Diyos ho natin inihinga. Ama naman ho ito. Sapagkat mayroong mga tao na pagkatapos magdasal, sila ho ay naliliwanagan. Ay itong isang padre di pamilya ay gusto niyang matutong magrosaryo, magdasal. Ay dahil walang tuturo sa kanya, ay ang ginawa na lamang ho niya ay bumilo siya ng pamphlet at yung kanyang inaral dasalin. Yun nga lamang ho, sa pagdarasal ho niya ng rosaryo, ay hindi ho niya mas lubos na maunawaan ito. Sapagkat sa pamphlet ho, ang dasal ho niya dun ay Aba Ginoong Maria. Yun namang pamphlet ay hindi ho binubuo minsan ang dasal. Ang nakalagay lamang di Aba Ginoong Maria, tuldok, tuldok, tuldok. Ay kaya ano siya yung nagdasal ng rosaryo, kaya pala ho, wala pang 5 minuto tapos na. Sapagkat ang dasal ni Aba Ginoong Maria, tuldok, tuldok, tuldok. Aba Ginoong Maria, tuldok, tuldok, tuldok. Ay ito rin ho ang tinuro niya sa kanyang mga anak. Kaya doon sila sumimba, ay narinig ito ng katikista. At ang sabi ng katikista ay itinama.
Sabi doon sa amin, nako, ay hindi ho ganyan ang pagdarasal ng rosaryo. Hindi ho Abaginoong Maria tuldok, tuldok, tuldok. Ay ano ho ang tama? Kung hindi ho Abaginoong Maria point, point, point. Mga kapatid, paano tayo nagdarasal? Nagdarasal ho tayo ng taimtim, nagdarasal ho tayo ng lubag sa loob. Nagdarasal ho tayo ng may panananim na pananampalataya. Sapagkat ang sabi ko ho, nagdadasal ho tayo hindi lamang dahil tayo may pangangailangan, sapagkat sa panalangin pa lang ng Ama namin, we acknowledge God, the our Father, as a source of our life and a source of everything na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanyang ating mga hinaing, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong mapagdaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos na kanilang araw-araw na pagsakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan. At tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Inihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama
na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin na iyang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinagagila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ng iyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inilibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo, ng lahat naming mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilinisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Halina po at sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban mo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Sinagalis sa makasalanan ng sanlibutan, mapalad po tayong lahat na manginanihan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ating buhay
ang pag-ibig, magmahalan tayo pagtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa Panginoong Isus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan po naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Ingatan, gabayan ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na humayo po kay taglay ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. buhay sa araw-araw na inasam at tinutupad ang kalooban